2 Corinthians chapter 12, verse 14, Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be a burdensome to you. For I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, I seek not yours, but you. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po ng marami sa umagang ito sa pagbigay po ng panibagong opportunity na kayo po ay maluwalhati at tulungan ng mga kapatiran na kayo po ay maalala at maipatuloy na maituro ang inyong banal na salita. I-bless po ang mensahe ninyo ngayong umaga sa aming mga puso at tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na maging matalino sa buhay po dito sa lupa sapagkat I believe na kami po ang gagamitin ninyo para ma-accomplish ang inyong purposes sa mundo pong ito. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Ang ating verse na binasa, mga kapatid, ay napaka ganda at ang daming mensahe na pwede po nating makita dyan. Okay? Napakadaming mensahe na pwede po nating makita. Pero ang ating pag-uusapan ngayon ay sisentro tayo sa pagbibigay ng halaga sa kaluluwa ng tao o doon sa person mismo. Hindi doon sa bagay na pwede nating makuha doon sa person. Okay? Especially, atin pong matatalakayin at nais ko pong maging aware tayo, mga kapatid, sa mga preachers, sa mga churches, sa panahong ito, mga kapatid, na ginagamit lamang po ang tao para mag-gain sila. Pero wala sila talagang pinaka-concern doon sa tao na iyon, mga kapatid. Hindi ko nais na tayo po maging judgmental or maging cynical this morning. Nais lamang po nating tularan. Nais po nating makita kung ano mga prinsipyo ng ating Apostol Pablo. At yan po ang patuloy nating masunod. Sapagkat sabi nga po na Apostol Pablo, follow me as I also follow Christ. Amen? So ngayong umaga, mga kapatid, magbibigay tayo ng diin dito sa I seek not yours but you. Ang context nito ay ang pagpunta, ang nais ni Apostol Pablong dalawin ang mga kapatid doon sa Corinth, mga kapatid. At makikita natin dito, ang sabi niya, ayaw kong maging burdensome sa inyo. Ayaw kong maging pabigat. Alam niyo po, ang katangian ng isang preacher ay ayaw niyang maging pabigat. Pabigat siya sa kapatiran. Alam niyo po, mga kapatid, kapag ang ating nadarama sa ating pastor o sa man of God ay isang burden na po. Yung bang kahit yung pagbisita niya ay parang burden sa atin, yung kanya pong para bang hindi nakagalakan ang binibigay, yung atin pong mga kapatid, pagbibigay ng offering, pagbibigay ng pledges, mga kapatid, para sa kanyang family at para sa kanya mismo ay nagiging burden na sa atin. May dalawang problema dyan. Okay? Mayroon lang po palang, yes, may dalawang problema o pwedeng isa lang. Okay? Una, maaaring hindi tama ang puso natin. Okay? Ayan. Pangalawa, tama ang puso natin at nakikita natin ang kamalian ng motibo ng nagpapakilalang man of God. At kapag po nakilala natin po siya na parang ginagamit lamang ang gawain ng Diyos para lamang po makakuha ng something mula sa inyo, mga kapatid, of course, bilang Kristiyano na ayos naman ang ating motibo sa pagbibigay, para bang nabibigatan na po tayo. Tama po ba, mga kapatid? Nangyari na po ba yan sa inyo? So ngayong umaga, tuturuan ko po kayo by God's grace kung paano tayo magre-react sa mga bagay na ito, mga kapatid. At the same time, ibibigay ko po sa inyo ang prinsipyo kung paano mapapanatiling tama ang puso natin. At the same time, hindi natin makukonsinte at matutulungan ang mga tao, mga kapatid, na
nagtitake advantage sa atin pong kung anong meron sa atin, hindi kung ano mismo o sino mismo tayo para kanilang ministeryuhan. Kung mapapansin nyo mo, mga kapatid, ang talata na ating binanggit, sabi po niya, "For I seek not yours, but you." Ang ganda, no? And then, ginawa niyang analogy o ginawa niya example ang relationship ng parents at saka ng children. Sa Pilipinas, mga kapatid, ay parang, hindi ko naman sinasabing lahat, pero parang majority ang mga magulang dito sa Pilipinas, mga kapatid, ay investment ang tingin sa mga anak. Anak, pag pinag-aaral ka namin upang kapag ikaw ay may trabaho na, iahon mo kami sa hirap. Di ba? Yan po yung mga typical na nangyayari kahit sa mga drama serye, mga kapatid. Minsan naririnig po natin na ganoon ang pananaw ng mga magulang. Ang tingin sa mga anak ay pagkakakitaan. Ang tingin sa mga anak ay investment. Mahirap tayo ngayon, pero ikaw ay dapat wag munang mag-aasawa pagkatapos mong mag-aral. Okay? Ikaw muna ay tumulong. Ang dami mong mga kapatid. Kailangan ikaw na muna magpaaral sa kanila sapagkat mahirap lang ang buhay natin. Nasabihin naman ng anak, bakit kasi kayo ay nag-anak ng daming-dami pagkatapos ako naman palang panganay ang inyong gagawing tagapag magpapaaral sa kanila. Oh. 'Di ba? Parang nangyayari gano'n, nagsisisihan na lamang sa pamilya. Mga kapatid, sapagkat ang tingin sa isa't isa ay kapakinabangan. Ngayon, sa ministry po natin ay gano'n din. Sa ministry po natin ay gano'n din, mga kapatid. Maraming mga tao, marami po mga kapatid magsasabing sila po yung mangangaral, pero mapapansin mo by and by na nagagalit na kapag hindi ka nagbibigay ng consistent, nagpaparinig na sa pulpito kapag po birthday po niya, pagkatapos wala naman kayong plano man lamang sa akin. Tapos ikukumpara yung kanyang sarili sa ibang pastor na talagang binibigyan ng mga material na bagay ng kanilang miyembro. Mga kapatid, delikadesa. Amen? Marami pong mga pastor ngayon ang wala ng delikadesa. Hindi po makahintay, mga kapatid, ng biyayang galing sa Diyos. Kasi alam niyo po, ang Panginoon naman, tinatouch niya po ang puso ng mga kapatiran. Pag tunay na may pangangailangan ng pastor, sino ho ba ang nagsugo sa pastor? Di ba ang Panginoon? Kung ang Panginoon ang nagsugo sa pastor para gumawa sa kanyang gawain, ang Diyos din ang magpapakain sa preacher. Okay? At kapag ka po, mga kapatid, ang preacher ay alam kasi ng Diyos kung nangangailangan kung nagugutom ang kanyang lingkod. Ang Diyos, listen to this, ay may kakayahan na bigyan ng o i-touch ang puso ng isang individual o ng miyembro para yung pastor mapunan ang pangangailangan. Hindi kailangan magparinig ng pastor sa pulpito para siya po ay bigyan ng finansyal ng mga miyembro. Hindi po. Okay? Sapagkat hindi lahat ay mayroong maturity pagdating sa bagay na ito. Yung iba po, alam nyo, minsan close yung pastor sa mga miyembro at minsan magbibiro, minsan po ay magpaparinig. Okay? At naiintindihan na po yun ng mga kapatid at tumatawa lang po sila. Okay? Pero yung iba po ay sobrang sensitive na hindi nagigets ng akala po nila ay nagiging yung pastor ay nagiging mukhang hot-hot. Mga kapatid. Pero si Apostol Pablo, mapapasin niyo po, napakataas ng kanya pong standard. Pagdating po, mga kapatid, sa pag-iwas na ma-blame ang ministry ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, ito'y aking dinidiscuss sapagkat every time na ito po, mga kapatid, ay naipapaliwanag ko, ay ang sarili ko ang una kong pinapaliwanagan. Ayaw ko po, mga kapatid, na ako'y bumagsak sa ganitong kasalanan. The sin of covetousness. Kasi pagka ikaw ay naging covetous na, lahat na gagawin mo
upang ikaw ay magtamo ng gusto mo. At maraming mga preacher ang ganyan ngayon. At ayaw ko po, mga kapatid, by God's grace, na ako'y maging ganon. Kaya, pag-pray niyo po ako, tao lamang po ako, na niligtas ng Panginoon, pero nasa old man pa rin po, maaari pa rin bumagsak ako, mga kapatid, sa snare o doon po, mga kapatid, sa nangyayari din po sa iba. Amen? So, ngayong umaga, mga kapatid, again, ayaw kong maging cynical tayo, ayaw kong maging judgmental tayo, mga kapatid, at pagkatapos ng preaching na ito ay pag-iisipan nyo na yung pastor ninyo ng iba. Ha? Huwag po, mga kapatid. Maging balanse tayo, alamin natin kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit, and then, tayo po, mga kapatid, ay ingatan natin yung puso natin at tulungan po din naman natin yung ating pastor na huwag siyang magiging, huwag siyang mababribe, mga kapatid, at baka matulungan nyo pa yung pastor ninyo na maging covetous. Huwag nawa po, mga kapatid. Yung tama lang, tamang suporta lang. Amen? Tamang suporta lang, mga kapatid. Okay? So this morning, as way of our introduction, mga kapatid, ayan, again, humihingi ako sa inyo ng tulong. Yan, andan na ni Sister Rebecca. Baka, Sister, pwede na ilagay yung mga verses doon sa ating comment section, ha? Pakitulungan ako. Okay. Now, let me give my introduction this morning sa atin pong pinag-uusapan. I seek not yours but you. Okay? Paul's words in this verse pierce straight into the heart of a true ministry. So, itong talatang ito ay talagang kapag ito'y iintindihin at talagang i-meditate ng isang pastor, mga kapatid, ay talaga namang mahihiya siya, mga kapatid, na gawin ang bagay na di tama. In an age when many so-called ministers measure their success by the size of their offerings, the number of gifts received, and the comfort of their lifestyle, the Apostle Paul stands in stark contrasts. Alam nyo, kamakailan lang, meron pong isang kilalang Baptist pastor na sinisigaw niya na wala pong ibang pinakapinagpala ang Diyos doon sa simbahan nila, kundi siya. Walang pwedeng magyayabang sa kanya, sapagkat siya lamang ang pinakapinagpala ng Diyos. Mga kapatid, ang dami-daming preacher ngayon na akala kapag ikaw ay maraming offering, maraming miyembro, at ang sarap ng lifestyle ng buhay, ayun ang kanila pong measurement, yun ang kanilang basis na sila po ay pinagpala ng Diyos. Hindi po totoo yun. Sapagkat tayo po ay hindi covenanted people ng Diyos gaya ng bansang Israel na siya'y nangako na pagpapalain niya po ng material blessing. Ang blessing po natin ay all spiritual blessing. Ephesians 1:3, mga kapatid. Pero na-discuss ko na yan. Hindi ibig sabihin na nasa dispensation of grace tayo, hindi tayo pagyayamanin ng Panginoon. Pero pinakita ko po sa inyo kung ano po ang pinaka-reason, purpose ng pagpapayaman ng Diyos sa atin. Kung sakasakali mang tayo po ay yumaman. Okay? Pero kung mapapansin po ninyo, kung ang basis po ng pagpapala ay ang pagiging mayaman o ang pagkakaroon ng maraming tagasunod o ang pagkakaroon, mga kapatid, ng napakasarap na lifestyle, ibig sabihin, hindi spiritual si Apostol Pablo. Kasi sa Acts chapter 28, babasa po natin doon na si Apostle Paul nangungupahan lamang po ng kanyang tirahan. Mahirap po si Apostle Paul. Siya po ay tent maker din lamang. Pero siya ay ginamit ng Diyos mightily at walang laban ang Diyos sa kanya. Siya po ang man of God. Simula po nang siya'y maligtas, mga kapatid, wala pong naitalang laban ang Diyos sa kanya. Si Apostle Paul ang ating pattern ng pagsunod. Nagets niyo po, mga kapatid? Kaya, huwag tayong masyadong hindi nagbabasa ng Biblia. Okay? Mas madami ang time natin sa pakikinig sa pastor, okay? Sa online preacher, kagaya ko, at hindi na kayo minsan nagbabasa ng sarili niyong Biblia.
Sinasabi ko po ito ng may katapatan, mga kapatid. Ako ay pwedeng magbago. Ako ay pwedeng maging mali ang doktrina. God forbid. Pero, tao po ako. Ibig sabihin, kaya ko po sinasabi ito, huwag na huwag po kayong lilikat. Huwag na huwag po niyong pababayaan ang inyong personal Bible study. Na kayo mismo ay nagbabasa ng Word of God every day. Dahil kapag ka po honest kayo na nagbabasa ng Word of God every day, makikita nyo agad kung anong mali kay pastor. Makikita nyo agad kung anong mali kay Pastor Anton. Malalaman nyo agad kung anong mali kay pastor na sinusundan nyo sa YouTube channel. Amen? Hindi mo kinakailangan ma-deceive. Sapagkat tayo po'y nasa panahon ng apostasy. Anytime a man, a person, ay pwedeng mag-apostatize, pwedeng tumalikod sa katotohanan. Kaya kung umaasa lamang tayo, mga kapatid, sa pakikinig, at hindi tayo mismo ang nagbabasa ng Word of God, sinasabi ko sa inyo, may tendency po na tayo po ay dahang-dahang madaya, mga kapatid. Okay? Apostle Paul makes it clear he was not after their possessions, but their very souls for Christ. Amen. Sabi niya, ayaw kong maging pabigat sa inyo pagpunta ko dyan. Ha? Sapagkat ang hinahanap ko ay kayo, hindi kung ano ang nasa sa inyo. Amen. Sino pa kayang pastor ang pwedeng magsabi niyan? Ha? Sa panahon natin ngayon, honestly na magsasabi na ang hangad ko ay kayo. Ang hangad ko ay ang inyong spiritual growth. Ang hangad ko ay ang inyong paglakad sa Panginoon. Hindi kung ano ang pwede niyong ibigay sa akin bilang love gift. Kung ano yung pwede niyong ibigay sa akin bilang pag-honor sa akin bilang pastor ninyo. Of course, alam po ng pastor na spiritual kung nagbibigay ang miyembro at ito'y udyok ng Banal na Espiritu, kapwa yung nagbibigay, inudyukan ng Banal na Espiritu, at dapat yun ay ma-discern ng pastor. Kapag halimbawa, ako po, nais nyo akong bigyan. Ha? Dapat ma-discern ko kung ang inyong pagbibigay po ba ay udyok ng Banal na Espiritu. At kapag ka po yun ay udyok ng Banal na Espiritu, dapat ma-confirm sa akin ng Panginoon na yun ay galing sa Panginoon. At hindi ito dapat tanggihan ng isang pastor na kalooban ng Diyos na siya po ay mabigyan. Amen? Pero si Apostol Pablo, mapapasin po natin dito, may mga tao siyang tinanggihan, especially itong Corinthian believers, sapagkat ito ay mga karnal, mga kapatid. Nagbibigay sila, pero may sinasabi pagtalikod. At si Apostol Pablo, alam niya po yun, napansin niya po yun. Kaya pag binasa niyo ang 1 Corinthians, mga kapatid, makikita niyo na si Apostol Pablo ay nagtiis. Kaya nga, sabi nga po rito, ayoko na maging burdensome sa inyo. Bakit niya ito sinasabi? Mayroon po siyang nadidiscern na may mga ilan doon sa Corinthian church na nag-iisip na ang habol lang sa kanila ay pera. Kaya si Apostol Pablo, mapapansin niyo po, pag binasa niyo po ang chapter 9, ang 1 Corinthians chapter 9, makikita niyo po diyan na talagang, sabi niya, hindi ko ginamit ang aking authority para magsamantala sa inyong maka-advantage ako, makapag-take advantage ako sa inyo. Makikita niyo po yan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang isang pastor dapat wise. Kapag ka po ang nagbibigay ng offering o ng love gift ay mga matured Christian, by all means kunin natin. Sapagkat yun ay mismong ang Panginoon ang nagsabi sa kanila. Amen? Pero pag mga carnal Christians, kaya ng Corinthian church, okay, much better na magtiis ng hirap kaysa sasabihan ka na ikaw ay pera-pera lang. Amen? So mga kapatid, dapat maintindihan po natin ang bahaging ito ng kasulatan upang
makita natin kung ano ang mga modernong pangyayari na nangyayari sa atin pong panahon ngayon. This is a far cry from the modern modus operandi of some religious leaders today who use ministry as a business platform, a way to milk the flock instead of feeding them. Amen? Makikita nyo mga kapatid sa Ezekiel chapter 34 verse 2 na ang mga pastor ay ginagawang gatasan ang kanilang mga miyembro. Okay? At imulat natin ang ating mga mata sa salita ng Diyos. Makikita po natin kung sino-sino ang mga preacher na ginagamit lamang ang salita ng Diyos upang magkamal ng limpak na kayamanan, mga kapatid. May mga personal jet, may mga sasakyan, may mga, yan, alam niyo na, mga kapatid. Mag-ingat po tayo sa mga pastor na ganyan, mga kapatid. Apostle Paul's motive was spiritual. Sabi niya po, mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 9, 18 to 22. Okay? To gain the person, not the purse. To win the soul, not the silver. Amen. This is also reflected in 1 Corinthians chapter 9, 18 to 22, which is ito po yung magiging basis natin sa ating outline ngayong umaga para alamin ang prinsipyo ni Apostle Paul. Okay? 1 Corinthians 9, 18 to 22, where Apostle Paul explained that he made the gospel without charge, so as not to abuse his power in the gospel. His aim was to gain people, not their goods. Amen? So, mapapansin niyo po dito mamaya, ating pag-aaralan, babasahin po natin mga kapatid, talaga namang si Apostol Pablo po ay napaka-ulerang example. Okay? A fisherman who truly loves fishing does not focus on selling the fish. His joy is in catching them. Naranasan niyo ba na kayo po ay namimingwit, namamambis? Sa amin sa Mindoro, ang pamimingwit ay pamamambis. At ginagawa namin yan lagi nung kami bata pa. Bukod sa gusto namin, mga kapatid, yung isda na pangulam, pagkat mahirap lang ang buhay, wala po mga kapatid masyadong makain that time, kaya kailangan mamingwit. Pero may mga taong mapapansin nyo, mayayaman naman sila, may mga pera naman sila, bakit hindi na lang bumili ng isda? May mga taong may pera naman pero kailangan pang bumili sila ng kawil, ng hook. Okay? At enjoy nila habang sila nasa kanilang mga yacht, mga kapatid. Nasa kanilang mga boat, o private boat, mga kapatid. Pumupunta sila doon sa laot at kasama ang kanilang friends, kasama ang kanilang pamilya, at sila po ay nagka-catch ng fish. Right? Why? Because they are enjoying it. Wala silang pakialam kung makahuli sila ng marami o kakaunti. Ang mahalaga sa kanila, very exciting kasi yung pag namamambis ka, kinukuha ng isda yung iyong bait pagkatapos nakakahuli ka. Masaya yung mayroon kang uulamin, meron kang piprituhin, di ba? Pero yun nga ang pinag-uusapan natin May pera ka nga May pera nga sila Pero hindi na lang sila bumili. Bagkos talagang ini-enjoy nila ang kanilang pamimingwit. Ganon din po mga kapatid. Sa isang pastor, sa isang ministro ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po niya ginagawa ang pagbibisita, hindi niya po ginagawa ang pagsusol winning para marami siyang makain, marami siyang mamerienda, maraming magbibigay sa kanya ng offering, maraming magbibigay sa kanya ng love gift, mga kapatid. Hindi po ganon. Ang tunay na man of God ay gaya ni Apostol Pablo na, iba yung sinabi ko sa inyo kahapon,
Yun yung burden ng Panginoon. Kaya niya ginagawa yon, meron siyang burden na galing sa Diyos. Amen? Number 1 sa ating point. Number 1. The true motive of a spiritual leader. Makikita natin ang pagiging pattern ni Apostle Paul, mga kapatid. Maaaring hindi kayo pastor, maaaring member kayo na nakikinig sa atin ngayon. Tignan nyo nga kung ang inyong pastor ay ganito pa rin. Mayroon pa ba kayang tamang motibo ang kanyang pagpipreach? Okay, si Apostle Paul ay, letter A, seeking the soul, not the substance. Seeking the souls, not the substance. Amen? Paul said, I seek not yours, but you. This means the person is the priority, not the possessions. Amen? Si Apostle Paul ang hinahanap ay yung person. Yun ang priority niya, hindi yung possession hindi yung substance ng person. Makikita rin po natin sa Philippians 4:17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. So hanggang dito po mga kapatid, sa Philippians 4:17 ay makikita po natin yung tunay na Apostol Pablo. Amen? Yung tunay na Apostol Pablo na ang hinahanap po niya, hindi siya naghahanap ng love gift. Sabi niya, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Pero mapapansin natin, sa history ng ministry ni Apostle Paul, ang Philippians believer ang tuloy-tuloy na tumutulong sa kanya financially. At hindi niya po yung tinanggihan dahil alam niya na sila po ay mga matured. Amen. Grace doctrine emphasizes that our labor is for the edification of the body of Christ, not for personal enrichment. Makikita natin yan sa Ephesians 4:12, mga kapatid. Lahat ng ating ginagawa sa ministry ay dapat for the edification of the saints, mga kapatid. Amen? Paul seek the soul, not the substance. Letter B, ministering without material motive. Ministering without material motive. Okay? Ang atin pong pinag-aaralan sa unang point natin ay the true motive of a spiritual leader. So, ang spiritual leader, dapat ang sinisik niya yung person, hindi yung substance, hindi yung possessions. Madali pong makilatis yan. And next, nagmi-minister siya without any material motive. Okay? Hindi siya nagmi-minister para may makuha siya. Sa 1 Corinthians 9:18, Paul's reward was that he might make the gospel of Christ without charge. Puntahan nga po natin mga kapatid yung verse na yon at para mabasa natin ng buo. Okay? Yan, sinulat na yata ni Sister Rebecca. Babasahin ko mga kapatid ha. Yan, verse 18, ang sabi ni Apostle Paul, what is my reward then? Verily, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. So, mapapansin nyo mga kapatid, meron naman talaga siyang authority para magturo ng giving. Meron naman po talaga siyang authority para sabihin sa mga believers na, bigyan nyo naman ako. Which is, mababasa natin yun. Sabi niya, kung ang iba nakikinabang, ako nagtatanim sa inyo ng spiritual na bagay, wala ba akong karapatang umani ng inyong mga bagay na material? Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Pero sabi niya, hindi niya inabuse. Sabi niya, I use not those things. Mga kapatid,
Para lamang po mag-gain niya po. Yan po yung motive niya rito. Para mag-gain niya po yung tao. Kasi yung mga tao na yun na hindi pa siya masyadong believe sa kanya. So, hindi niya po tinatanggapan ng material na bagay. Para lamang po mag-gain niya yung tao. Alam niya yung tao pa mukhang duda pa sa akin ito. Okay, siya. Kaya hindi niya tinatanggapan, mga kapatid. Yan ang preacher. Yan po ang pastor. Amen? This stands against the modern trend of commercializing ministry. Conferences, special prayers, or blessings sold for money. Right? Maraming mga pastor ngayon na nagtitinda ng kung ano-ano sa mga miyembro. May mga pastor pa nga po ako, mga kapatid, na nakilala nung una na siya ang promotor pa ng networking. Yung mga miyembro niya, hundreds ang kanyang miyembro, ginawa niya talagang lahat downline. Kaya lang, usually sa mga networking, mga scam, mga kapatid, tama ang motibo sa una, ayos ang motibo sa una, pero pag mayaman na po yung pinaka-leader, yung pinaka-top line, mga kapatid, upline nila, bigla nilang kinakat, sinasarado. At sasabihin nila, nalugi, something like that, pero hindi po. Mayaman na sila. Nag-invest na po ng nabalaking pera yung tao, yung mga tao sa kanya. Kapag ang pastor ninyo ay siya pang nangunguna, mga kapatid, kahit tayo ay mga miyembro, kung tayo ay miyembro ng isang church, pagkatapos may business tayo, tapos ang tingin natin sa mga kapatiran, mga kapatid, doon ay hindi po, hindi talaga pure, kundi meron tayong may bahagi ng utak natin nagsasabi, nako, makukuha ko tong tao na to para isama ko sa aking business. Mga kapatid, maging pure nawa yung motive natin sa ating mga transaction sa bawat kapatiran. Hindi lang kayo ang sinasabihan ko, kundi ang sarili ko mismo. Kasi vulnerable tayo, mga kapatid, sa bagay na ganyan, sapagkat tayo tao. Amen? So sinasabi ko ito para patuloy na maging pure ang ating motive. Para patuloy na maging pure ang ating puso, mga kapatid. Sapagkat ayaw ng Diyos yung ganon. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na ginagawa natin ang isang bagay sapagkat nais nating maging partaker. Di ba? Yan ang diniscuss natin. Nais natin maging partaker tayo sa kanilang growth, sa kanila po, mga kapatid, life. Amen? Nais nating magbigay. Ang isang matured na tao ay nais magbigay, hindi laging kumabig. Amen? Ang bata, gusto lagi niyan tahingi. Pero ang matanda, gusto lagi niyan magbigay. Ibig sabihin, sa spiritual na larangan, sa spiritual na usapin, kapag ang miyembro sa church ay gusto lagi hihingi at hindi naghahangad magbibigay. In-example ko rin sa inyo nung kahapon yata yun, mga kapatid, na may mga members na mas gusto lagi kumain lamang, umaatin lang sa church para makapag lunch ng libre. Okay? Pero habang lumalago siya spiritually sa Panginoon, nakikita niya na, mali pala yung ginagawa ko nung una. Siya ngayon ay hindi na basta makakain ng pananghalian kung wala naman siyang nadala. Amen? Yun yung maturity na tinatawag, mga kapatid. Amen? So, nakikita nyo ang sarili nyo kung kayo ay matured na? Malalaman nyo po yan kung ang puso ninyo sa pagbibigay ay may liberty na kayo talagang magbigay. May liberality. Yan ang ginamit ni Apostle Paul sa pagbibigay. Meron na kayong kusang loob, masayang loob ng pagbibigay. Yun po ay isang senyales na kayo po ay meron na pong maturity sa larangan po ng spiritual na bagay. Amen? Especially sa area po ng pagbibigay. Amen? So, napakaganda, no? A true servant will sacrifice comfort for the sake of the truth. If gaining someone's soul requires personal loss, he will gladly bear it. Ang galing, ano?
Okay? If gaining someone's souls, kung ang makukuha ni Apostol Pablo, ang magigain niya ay yung person, yung souls mismo, okay? Pero, malulos naman siya. Mawawalan naman siya. Magagastusan naman siya. Si Apostol Pablo, ang ugali niya, okay lang na ako'y maubusan basta kayo meron. Yun ang tunay na pagkakaroon ng tamang motibo, mga kapatid, sa ministry ng Panginoon. Amen. So, sobrang ganda, mga kapatid, ng bagay na ito. Ano po? Number two, mga kapatid, ano yung number one? Yung true motive of a spiritual leader. Number two, the wrong motive of a carnal religious leader. So, unang diniscuss natin ang pagiging example ni Apostle Paul. Ngayon naman, tignan natin kung ano po yung mga pastor o mga leaders na mali ang motibo sa pagkakaroon ng ministry. Amen, mga kapatid. Buksan po natin ang Ezekiel chapter 34. Basahin natin ang verses 2 and 3. Ezekiel chapter 34. Let's go there, mga kapatid. Ezekiel. Ayan, Ezekiel, mga kapatid, chapter 34. Puntahan po natin ang Ezekiel chapter 34. Dali lang, mga kapatid, ha? Hindi ko po agad makita eh. Kasi yung aking chapter 34. Sino man po ang nakakita na una ay pakilagay sa ating comment section. Yeah. Ezekiel chapter 34, mga kapatid, atin pong babasahin ang verses 2 and 3. Ito ang sabi ng Word of God, Son of man, prophesy against the shepherds or pastor of Israel. Prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God unto the shepherds, Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Pinapakain nila ang kanilang sarili. Should not the shepherds feed the flocks? Verse 3, Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool. Ye kill them that are fed, but ye feed not the flock. Kinakatay nyo yung mga pinapakain, pero hindi nyo sila pinapakain. Anong puntos, mga kapatid, to? Ganyan ang nangyayari sa ating modernong panahon ngayon. Ang iniisip ng mga pastor, mga kapatid, ay kung paano sila makikinabang sa miyembro. Hindi kung paano talagang alagaan ang mga miyembro. Okay? Mababasa natin sa Ezekiel chapter 34 verse 2, Woe be to the shepherds. Okay? The shepherds should not the shepherds feed the flocks. Sabi niya, hindi ba ang mga pastor ay dapat nagpapakain ng mga tupa? Many today, these guys greed under ministry needs. Love offering, seed faith, prosperity messages. Ang dami po niyan, mga kapatid, sa internet, sa YouTube, mga kapatid. At maraming mga Amerikano at maging Pilipino ang nagtamo ng napakalalaking ministry sapagkat yan po ang kanilang ginagawa. They were so seldom preaching, mga kapatid, about the sin. Puro lang sila nakangiti at hindi sila nagpipreach ng negative na bagay. Okay? Puro lamang sila. Yun nga po yung nagpipreach ng prosperity gospel. Ano pa? Using people as a means of gain. Sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 5, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Anong utos ng Panginoon sa mga kapatiran o sa mga members na nakikita na nila ang kanilang pastor ay nagtuturo na kapag ikaw ay mayaman, ikaw daw ay godly. Ang sabi ng Bible, from such withdraw thyself. Inuutusan ng Panginoon ang mga members na merong pastor, mga kapatid, na nagtuturo na ang pagkakaroon ng kayamanang material
ay isang godly o pagiging tunay na godliness o tunay na pagiging godly person. Ha? Sabi ng Bible, from such withdraw thyself. Gaano kadaming pastor sa panahon ngayon na nagtuturo ng tithe and offering at lahat na sinasabi pati pagsusumpa o sumpa sa mga miyembro, at nagtuturo sila na kapag ikaw ay nagbigay ng marami, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon using the verses in the Old Testament. Pero ang the most faithful person who gave not only his money but his life in the New Testament were not rich like what they are saying. Ang tinutukoy ko si Apostle Paul. Si Apostle Paul, hindi lang binigay niya ay pera niya. Ang binigay niya, mga kapatid. Alam niyo, mababasin niyo sa Acts chapter 20, mababasa niyo doon na si Apostol Pablo pa ang nagsusupport sa kanyang mga kasama. At siya po'y nag-ahanap buhay. Mayroon po siyang, nagtitent maker po siya, mga kapatid. Ha? Anong utos ni Apostol Pablo? Yung mga taong nag-aakala, hindi lang basta nag-aakala talagang nagtuturo na gain is godliness, sabi ni Apostle Paul, from such withdraw thyself. In dispensation of grace, which is yun yung panahon natin ngayon, giving is voluntary and cheerful. 2 Corinthians 9:7, never forced or manipulated. Amen? Kaya alam nyo, doon ako unang-unang naging controversial sa Facebook na nagtuturo ako sa online nung tinuro ko yung naalala nyo ba nung ako nag-live noon, ang tinuro ko ay ikapo o nakupo. At in-expose ko po doon, mga kapatid, kung paano kalaki at gaano kalaki ang pangmanmanipula ng mga pastor ngayon sa pamamagitan ng paggamit ng Malaki chapter 3 verse 10 na isusumpa sila ng Diyos kapag ka po hindi sila nagbigay ng kanilang tithes and offering. Sa dispensation of grace, maliwanag po, mga kapatid, na lahat ng ating ginagawa ay voluntaryo. Hindi pinipilit. Wala kasing reward. Wala kasing reward sa judgment seat of Christ ang mga ginagawa ng Kristiyano na nadala lamang kasi nainganyo lamang po at napilit. Milyon-milyon nang binigay mo, kung ikaw ay manipulated lamang, wala ho yang reward sa langit. Sapagkat ang reward na counted, mga kapatid, na ibibigay ng Panginoon sa atin ay yung mga kusang loob nating ginawa. Kahit hindi pagbibigay. Kahit hindi pagbibigay ng pera. Pero pagbibigay ng time. Pagbibigay, mga kapatid, ng atin pong schedule. Sa halip na gamitin natin sa sarili natin, ay binigay natin sa gawain ng Diyos. Hindi naman laging pera ang pagbibigay. Pero yung time na binigay natin, yung lakas na binigay natin, mga kapatid, lahat yan na ibinigay na mayroong pagkukusa at hindi napipilitan, diyan po humuhugot ang Panginoon ng reward sa atin. Tandaan po natin yan. Amen? If a ministry exists more for the benefit of the leader's lifestyle than the people's spiritual welfare, it has abandoned Paul's example and adopted the world's business model. Grabe, ano? Ulitin ko. If a ministry exists more for the benefit of the leader's lifestyle than the people's spiritual welfare, it has abandoned Paul's example and adopted the world's business model. Hindi po business ang simbahan, mga kapatid. Hindi po business ang simbahan. Okay? Now,
Number three sa atin pong pinag-uusapan ngayon. Balikan po natin ng kaunti. Ang ating unang point is the true motive of a spiritual leader. Pangalawa po, the wrong motive of a carnal religious leader. And number 3, the Pauline method. Gaining the person for Christ. Amen? Ano po ang example, ano po ang method na ginamit ni Apostol Pablo dito po mga kapatid sa kanya pong pagme-ministry? Okay? Mas gusto niyang mag-gain yung person kaysa doon sa peso. Sa Philippine context, mga kapatid. Okay? Kung Pilipino si Apostle Paul, mas gusto niyang mag-gain ang person kaysa sa peso o sa pera nila. Amen? So, mga kapatid, puntahan po natin ito pong 1 Corinthians chapter 9, verses 19 to 22, which is nakita na natin kanina. Sige po, basahin po natin mga kapatid ang verse. Punta tayo sa verse, saan tayo? Verse 22. Start tayo sa verse 19. The Bible says, "For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more." Yan. Abangan nyo lahat yung salitang gain, ha? Gain. That I might gain. Yung ibig sabihin ng gain, yung definition ni Apostle Paul ng gain dito, ay hindi tumutukoy mga kapatid sa material. Tingnan nyo mabuti. Verse 20. "And unto the Jews I became as Jew, that I may gain the Jews." You see that? "To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law." Diba? Paulit-ulit na binabanggit yung salitang gain. 1 Corinthians 9:21. "To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law." Ang daming gain, no? Bawat verse may gain na word. 1 Corinthians 9:22, "To the weak became as a weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some." Kita nyo kung gaano katindi ang prinsipyo at motive, example na tinuturo sa atin mga kapatid ni Apostle Paul. Kaya alam nyo, kung magiging honest lang ang isang preacher at magiging pattern niya po sa kanyang buhay, ministeryo, ang buhay ni Apostol Pablo, hinding-hindi siya magiging covetous. Hinding-hindi po siya magiging mukhang pera. Amen. Ang kanyang hangad lagi ay ang welfare ng kanyang mga tinuturuan. Paul adopted his approach without compromising doctrine. The aim was to remove barriers to the truth could be heard. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pagka po magiging hadlang ang mga bigayan na yan at mga contribution na yan upang ang salita ng Diyos ay mahinder, mga kapatid, huwag na lang nating ituloy. Amen? Huwag na lang natin ituloy. So, dapat makita natin mga kapatid kung gaano kahalaga na ang ating motibo ay laging na-check. Especially sa amin na mga preacher. Okay? Eternal gain versus temporal gain. Mapapansin po ninyo, sabi ko sa inyo kayo na, bantayan nyo lagi yung word na gain. Ang dami. Si Apostle Paul, pag binabanggit niya yung salitang gain, hindi niya yun ginagamit positively, mga kapatid, sa material. Pansinin niyo po, i-search niyo ang salitang gain. Ha? Meron pa, "For me to live is Christ and to die is gain." Hindi ho material na bagay. Lahat ng gamit ni Apostol Pablo sa salitang gain ay tumutukoy sa bagay na eternal. Meron na po ba kayong sinolwin na masasabi niyo kayo mismo ang nag-akay sa kanya? Sinira niyo ng gospel, then dinala niyo sa church,
And then, pinalo up nyo. And then, after that, hanggang ngayon, nakikita nyo, naglilingkod sa Panginoon. Now, kung wala pa kayong na masasabing naakay ninyo, na kayo naman ay may kakayahang magsalita, parang unfruitful po ang inyong buhay. Kasi, ang tanging gift sa body of Christ, na lahat ay meron. Okay? Kasi, di ba, may iba-ibang gift sa body of Christ. Meron pong common gift tayo na na-save. Alam niyo kung ano? Ang lakas ng loob na i-share ang gospel of salvation. Kung sinasabi mong save ka, mga pastor na nakikinig sa akin, isa-isahin niyo po ang inyong mga miyembro. Tignan ninyo kung gaano na sila katagal na Kristiyano. At kayo po ay mag-encourage sa kanila na mag-akay ng kaluluwa kahit man lamang once a year ay meron silang maakay na isa. Kung 10 taon na siyang ligtas, pagkatapos mga kapatid, wala pa siyang nakikita sa sarili niya na bunga niya sa Panginoon, aba, suminsayla ko ng kaunti sa topic natin kasi part ito ng buhay ni Apostol Pablo na gusto kong makita natin. Alam nyo, kahit kayo na mga members, makikita nyo po na napakalaki ng pakinabang kapag nakikita nyo yung mga taong naakay nyo sa Panginoon ay nagpapatuloy. Kasi minsan, ako personally, itong karanasan ko po, dumating sa time ng buhay ko na sobrang discouraged ko na, parang gusto ko na munang manahimik totally at para bang pumayag na ako na mawala na ako sa pangangaral ng Word of God. Pero, every time na makita ko, kahit na yung mga naakay ko sa Panginoon na hindi na nagko-connect sa akin ngayon, pero nakikita ko sa social media na sila'y nagpapatuloy mga kapatid, nahihiya ako sa Panginoon na hindi magpatuloy. Amen. So, anong ibig sabihin ko, mga kapatid? Ikaw na nakakaalam ng tama ang doktrina mo, tama yung gospel mo, tayo ay dapat magpalakasan sa isa't isa at huwag tayong sumuko. Maaring hindi ka pastor, maaring ikaw ay member lang, marami kang karanasang nangyari sa buhay mo na nasaktan ka. Pero listen, huwag titigil hanggang mamatay. Maglilingkod tayo sa Panginoon kahit sa maliliit na kaparaanan. Amen. Nakukuha niyo po ba yung aking point? Kasi maging ang mga pastor ngayon, bumubulusok na. Nag-a-apostatize na mga kapatid. Puro na lang pera. Pera. Money is temporal, but people are eternal. Yun po ang totoo, mga kapatid. Kaya alam nyo sa dispensation of grace, ang tunay na pinakamayaman ay yung pastor na pinakamadaming naakay na kaluluwa na pupunta sa langit. Hindi yung tao na pinakamadaming sasakyan. Hindi yung pastor na pinakamalaki ang pera sa bank account. O yung pastor na napakadami ng miyembro sa church. Hindi tayo against sa pagpaparami ng miyembro. Sapagkat kaluluwa yan eh. Ang Diyos mismo, for God so loved the world, gusto ng Panginoon, lahat masave eh. So hindi ako against doon sa dami ng miyembro. Pero pag yun ang pinagmamalaki mo, pag yun ang pinagmamalaki ng isang pastor, pati yung kanyang pera, yung kanyang material blessings, sabi ko sa inyo, ang tunay na mayaman sa harap ng Diyos ay yung mga taong maraming naakay na kaluluwa. Hindi yung dumami ang pera mo dahil sa ministry. Amen. Our aim is transformation, not transaction. If we gain the soul,
God will take care of the rest. Amen. Ang focus dapat natin, kahit na hindi pastor man tayo o hindi mga kapatid, dapat pagdating sa spiritual na usapin, sa usapang spiritual mga kapatid, dapat hindi natin tinitignan ang pera. Hindi natin tinitignan yung anong magigain natin sa tao. Pag businessman ka, natural na nag-iisip ka kung paano mo maisasali sa iyong business yung kapatid o yung ibang tao, yung kapitbahay. Tama, ang dami nire-recruit natin. Pero pag nasa church tayo, mag-iingat tayo. Pag ang kausap natin ay mananampalataya, mag-iingat tayo. Pag member ng ating church, ang atin pong kinakausap tungkol sa ating business, mag-iingat po tayo kasi baka mahaluan ng maling motibo ang ating fellowship sa kanila. Okay lang po kung alam naman natin na yung ating business ay makakatulong sa kanila at talagang concerned tayo. Pero alam nyo, ako galing na po sa mga networking eh. Pero hindi, bakit kaya ako hindi magtagal-tagal sa mga networking? Meron na yatang 5 na nasalihan ako ng networking, mga kapatid. Sablay ako sa lahat. Bakit? Dumating pa sa panahon, ako po ay naging bahagi ng sa insurance, sa food supplement. Ha? Ano pa ba yung iba? Tapos, ang galing ko magpaliwanag, mga kapatid. Pagdating po sa Forever Living, yung networking dati na Forever Living, na nasa Taguig pa ako. Ha? Ang dami kong ilustrasyon. At ang dami kong pinapakita na figure ng pera para lamang maingganyo yung tao na sumali, mga kapatid. Pero hindi namin sinasabi yung mga cons, puro pros lang ang binapakita namin, hindi yung mga cons, hindi yung mga negative na mga bagay. Hindi yung realidad mismo sa company. Okay? Kaya hindi ako tumagal eh. And later on, sabi ko, ayaw ko na sumali dyan. Kasi bilang preacher, para bang nako-compromise. Sobrang sipag ko ng pag-networking, pagkatapos, pagdating sa soul winning, hindi ako masyadong masipag. Okay? So mga kapatid, balansehin natin ang lahat ng bagay. Hindi ko sinisiraan, ayaw ko tayo maging judgmental sa ating mga kapatirang may mga business, mga kapatid. But see to it, don't forget, we are heavenly people. Like Apostle Paul, we have to maintain our balanced view with regards to money as temporal and the people as eternal. Mas bigyan natin ng importansya ang person. Okay? Kaysa sa possession. Mas bigyan natin, mga kapatid, ng pagpapahalaga. Okay? Ang soul kaysa sa substance. Material substance. Amen? For our conclusion this morning, ang puso ni Apostol Pablo ay tumitibok in stark contrast to the modern trend of religious profiteering. He was willing to spend and be spent for the people. Amen? Gusto ko makita yung verse na yun, mga kapatid. Basahin natin lahat yun, ha? Ha? Yung sinabi ni Apostle na, be spent. Okay? Sige, punta na tayo sa ating conclusion. Puntahan nga natin yung verse, 2 Corinthians chapter 12, verse 15. Ano sabi dyan, mga kapatid? 2 Corinthians 12:15. Sabi ni Apostle Paul, and I will be very gladly spend and be spent for you. Wow! Though the more abundantly I love you, the less I beloved. Wow! Ang ganda ng verse na ito, mga kapatid. I-memorize nga natin ito. Maganda ito maging life verse. Amen?
Parang, parang ito na yung pinakagusto ko ngayon na verse. Papalitan ko na yung dati kong verse. Ang dati kong verse, mga kapatid, ay yung yung 2 Timothy 2:15. Okay? Ha? Saka po yung for me to live is Christ and to die is gain. Ha? Papalitan ko na po muna. At ang ganda ng verse na ito. 2 Corinthians 12:15, sabi ni Apostle Paul, and I will be very gladly spend and be spent for you. Though the more abundantly I love you. Amen. Ito ang gusto kong mangyari sa aking buhay. Ito ang gusto kong mangyari para sa mga kapatirang nakikinig sa akin, mga kapatid. Although hindi ako yung resident pastor ninyo. Pero kung kinikilala niyo akong pastor niyo, kahit na tayo po ay dito lang sa online nagkikita at nagkakarinigan, mga kapatid. Gusto kong maging life verse ito at lahat ng taong nakikinig sa akin at dinadala ng Diyos sa akin ay lalo ko silang mahalin habang ako naman ay hindi minamahal. Kita yan? The less I beloved. Kasi yun talaga nangyayari. Minsan, sobrang mahal mo yung tao, pero yung tao, masakit kaya sa puso yung minamahal mo siya. Sa spiritual na pag-uusap pa, tapos ang mangyayari ay iiwanan ka sa ere dahil inakala nila na bad ka at hindi ka dapat suportahan. Hindi ka dapat kausapin. Sakit yun. Pero hindi po yun naging reason kay Apostol Pablo para ma-discourage siya na lalong magmahal sa mga tao. Ayun ang why. May sekreto siya eh. Alam niyo kung anong sekreto ni Apostol Pablo? At dapat yan din ang maging secret natin. Pero ngayon, hindi na magiging secret. Puntahan natin ang 2 Corinthians chapter 5. Alam niyo kung ano yung pinaka nagpo-push kay Apostol Pablo? Kahit less na yung love na nararamdaman niya sa mga kapatiran, mga kapatid. Hindi naman lahat. Pero meron po siyang tinatago-tago na pag-ibig na hindi niya pwedeng maipagpalit. At siyang tanging reason kung bakit siya ay nagpapatuloy sa kabila ng siya po ay tinatalikuran, iniiwanan. Look at this, 2 Corinthians 5 verse 15 verse 14 and 15. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 and 15. The Bible says, "For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead." Verse 15. "And that he died for all, and they which live should not henceforth," listen to this, "siya na nabubuhay, they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again." Yan po ang pinaghuhugutan ni Apostol Pablo ng encouragement para po siya magpatuloy upang siya po ay magmahal sa mas madaming tao. Kahit na siya po ay hindi masyadong mahalin. Ang pinakamahalagang pagmamahal na meron siya na hindi kumukupas ay walang iba kundi ang pagmamahal ni Jesus Christ sa kanya. And because of that, tinuring niya na ang sarili niya ng patay. Alang-alang sa buhay niyang bago, walang iba kundi si Kristo. Amen. Mga kapatid, sobrang nakaka-touch yung buhay ni Apostol Pablo. At sana hindi natin malimutan yung message na to, mga kapatid. Amen. Apostle Paul was willing to spend
and be spent for the people, not their possessions. In this dispensation of grace, our mission is the same with Apostle Paul. Amen? Win the person for Christ. Grow them in the truth and avoid anything that could hinder the gospel. Amen? Avoid anything that could hinder the gospel. Lalo na kung may kinalaman yan sa pera-pera. Amen? Masakit nito ito eh. Anong reason ba't nawala ka sa church? Tatanungin mo yung mga members ngayon, nawala ng church ngayon. Anong reason ba't nawala ka sa church? Karamihan, 80% mga batid. Ito po ay aking sapantaha. Most of the reasons bakit umalis sa church ang isang miyembro, ang reason ay pera-pera. Dahil nakita niya, pera na, hindi na word of God ang pinaka-authority sa loob ng church. Alam nyo kasi, pag pera ng pinag-uusapan, nababagong ugali. Nababagong ugali. Pag pera na ho ang pinag-uusapan. Amen? When the Lord looks at our ministry, will He see a shepherd or a pastor or a member who loves the saints, who love the sheep, or we are just another hireling pastors na gain lang ang gusto at tinatakasan, pinababayaan ang mga members. At sasabihin pa yung, huwag niyong kausapin yan ha, rebelde yan. Pero ang pinaka-issue, pera. May the Lord help us mga kapatid na manatili po na tama ang motive natin. Pastor man tayo o hindi tayo pastor, tandaan niyo po ang laki ng ginagawa ng pera sa buhay ng isang taong hindi nakafocus kay Jesus Christ. Magpanalangin tayo sa isa't isa. I need your prayers. You need my prayers. I need your prayers. Salamat po sa maliit na platform na ito ng ating page. Tayo po'y natututo. Alam nyo ba, ako'y nagbe-benefit lagi sa preaching ko. Kahit na ako nag-preach mga kapatid, babalikan ko yung preaching ko kasi gusto ko malaman saan ako nagkamali, anong mga pronunciation ko na dapat i-correct, anong grammar ko ang dapat i-correct. Pero habang tine-check ko yung aking preaching, nabibless ako sa Word of God. Hindi ako nabibless doon sa sarili kong boses. Nabibless ako doon sa topic. Kahit balik-balikan nyo mga kapatid, kahit i-replay nyo nang i-replay ang katotohanan ng Word of God, hindi kayo magsasawa. Amen. Kaya mga kapatid, i-encourage natin ang mga kapatiran natin na hindi na masyadong nakikinig sa akin dito. Nandito sa page pero hindi nakikinig. Ha? Encourage natin sila na makinig. Maraming pong salamat mga kapatid. Mahal ko po kayo sa Panginoon. Kayo po'y manalangin. Lord, salamat po muli. Ang sarap. Ang sarap ng inyong salita. Praise you, Lord. Amen. Dalangin ko po lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon. Po ang inyong salita ay tumanim ng malalim at mag-ugat, mamunga ng mabubuting gawa sa buhay namin. Pinupuri kayo namin, Panginoon Diyos, pinapasalamatan sa araw na ito. Po aming dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus.